Hello everyone and welcome back po sa ating channel. Once again, ako si Jay and for today's video ay gusto ko lang po sana kayong lahat kamustahin and i-greet na rin po ang lahat po ng viewers natin and subscribers natin ng Happy Holidays po. Merry Christmas, Happy New Year and sana ay maging maganda, masaya at safe po ang inyong holiday celebration ngayong 2024. Katulad nyo, medyo na busy din po tayo sa schedule natin this end of year kasi sobrang nagsastart na po yung peak season na sinasabi. And syempre, hindi ko naman po kayo nakalimutan. Gusto ko lang po sana na bigyan kayo ng magaganda pang tips. Kaso, yun lang, medyo hindi po umakma yung mga schedule natin. So, ito, nakahanap po tayo ng konting chance and timing para naman po sakto makapag-abot tayo ng holiday travel tips ngayong 2024. Just before we start, I just wanted to say thank you sa lahat po ng new subscribers natin, lahat po ng mga likers natin, yung mga nanonood po ng videos natin, yung mga nagko-comment. I really appreciate and sobrang nakakataba ng puso mabasa na na-appreciate nyo po yung ginagawa natin na videos and masaya po ako kasi nakakarating po yung videos natin sa iba't ibang lugar or iba't ibang bansa. And thank you for mentioning kung taga saan kayo kasi nakakatuwang makita na kahit papaano, hindi man ako nakarating pa sa bansa ninyo pero kahit papaano yung video po natin ay nakatapak na po sa inyong lugar. So, I hope marami pa po akong ma-assist and matulungan. Hindi man perfect yung sagot ko pero I hope mag-guide ko kayo or ma-redirect kung saan tamang kumuha ng proper na sagot dun sa tanong nyo. Hindi po ako isang immigration officer. So, kung meron po kayong specific na tanong sa mga visa, sa mga specific questions, kung napanood nyo po yung isang video ko before, bata pa lang po ako nung pumunta po kami sa Canada. So, wala pa po akong alam masyado sa proseso. Natutunan ko lang po ito all throughout the years na nag-work po tayo sa airport. And gusto ko lang pong i-share. So, kung kaya ko pong sagutin yung mga tanong ninyo, I will answer them. Pero kung hindi po, sana maintindihan ninyo na nire-redirect ko kayo sa tamang lugar or sa tamang agency kung saan pwede pong kumuha ng tamang sagot and mas legal na sagot para naman smooth yung proseso nyo rin po and hindi tayo, kahit pa paano, hindi tayo mapunta sa ibang direction. Okay? So, holiday travel tip number 1. Gusto ko lang pong i-share na kung po maglalagay kayo ng mga regalo ninyo sa carry-on bags ninyo at dadaan kayo sa security sa airport, siguraduhin nyo po na kung meron kayong mga liquids or gels doon sa regalo na yon, katulad na lang ng pabango or ng kung anumang gels, kahit alam nyo na 100 ml or less siya, itry nyo muna na wag nyo munang i-gift wrap yung mga regalo ninyo, lalo na kung nakalagay sila sa carry-on bag. Bakit? Tendency po kasi, pag nag-trigger po kasi yung mga items na yon at kailangan i-check ng security, mandatory po, kailangan nilang buksan yung regalo na yon. So, kahit nirap nyo na po yung regalo na yon at nilagay sa carry-on bag para i-surprise sana si loved one, masisira lang po yung mood ninyo and masisira lang po yung experience ninyo kasi po kailangan buksan ng security yung regalo na yon. So, kung magpapa-regalo po tayo kunwari ng pabango or ng mga electronics or yung mga katulad na lang ng anything na may powder or yung anything na alam nyo na baka ma-search sa security, wag nyo po munang i-gift wrap. Wag nyo muna siyang babalutin ng Christmas wrapper kasi baka po tendency, baka pag na-trigger po siya sa security, bubuksan nila and kung wala na po kayong dalang extra gift wrapper, baka masira pa po yung Pasko ninyo. So, kung meron po kayo again, dalang mga regalo at gusto nyo po na nakabalot na siya na nakalagay sa carry-on, pwede naman po. Basta siguraduhin nyo lang na hindi po siya something na pwedeng i-check ng security. Katulad na lang po ng mga damit, stuffed toy na hindi nyo, na siguradong hindi
hindi bubuksan ng security. Pero po kung may mga liquids or powder form or electronics, itry nyo po muna na wag nyo munang babalutin. Dalihin nyo na lang po yung gift wrap sa side or itago nyo siya sa check-in bag ninyo. Tapos i-gift wrap nyo na lang po pag nakalusot na kayo sa security or pag nandun na kayo sa destination ninyo. Para naman sa ganon ay hindi sayang or hindi masira yung regalo po natin. Holiday travel tip number 2. Always expect na pag lilipad po tayo sa holidays ay magiging doble o kaya triple yung load or yung volume ng passengers or ng travelers sa isang airport. Dito sa Calgary, bale, every Christmas season or every holiday season na sinasabi, umaabot kami ng halos 20,000 passengers na ikini-clear per day. 20,000 per day yon ha. Hindi pa yon yung mismong araw or yung mismong weekend bago ang Pasko. Which is, yun yung pinaka-busiest flying day sa buwan ng December ay ang last weekend bago ang Pasko. Kasi dito, karamihan na lang sa ibang bansa, yung mga tao ay nagtatrabaho pa rin at hindi naman sila off dun sa work nila pag Christmas. Kumbaga tayo lang naman sa Philippines or sa school lang naman yung holiday break na tinatawag. Pero marami pa rin company na hindi naman po nagko-close na yung company nila pag Pasko. So, ang ginagawa ng iba ay lumilipad na lang po sila the weekend before Christmas. So, kung yun po yung araw or date na lilipad po kayo, good luck. Agahan nyo na lang po sa airport and magbaon po tayo ng maraming pasensya. Maia-advise ko lang po na magbaon po tayo ng extra pagkain sa bag natin. Yung something na kahit tinapay lang or something na makakabusog sa tiyan natin kung sakali man na may delay or may aberya or kailangan natin mag-antay pa. Also, magdala rin po tayo ng extra damit. Na-share ko na po to sa ibang videos natin. Uulitin ko lang kasi very vital po ito or very important po ito kung sakali man po na na-stranded tayo sa isang airport or na-stranded tayo sa isang destination na wala naman tayo masyadong resources. Okay? Always bring extra cash for emergency fund. Also, extra gamot kung meron po tayong maintenance na iniinom everyday. Expect po natin na pwedeng may mangyaring aberya at hindi po tayo makarating sa destination natin. And pwede po tayong i-accommodate sa ibang lugar or bigyan ng hotel for the night. Yung mga ganon. Lagi po natin iisipin na paano kung may ganon. Although, hindi naman po natin kailangan mag-overpack kasi syempre, 7 kilos lang naman yung pwede sa carry-on bag natin. Pero yung mga light lang, make sure na may extra underwears tayo, extra na damit na pantulog or pamalit ng damit ng t-shirt, ganon. And also, yun nga, magdala rin po tayo ng mga bagay na essential sa atin. Hindi naman natin alam kung sa lugar na pupuntahan natin ay meron silang resources na ganon. Holiday travel tip number 3. Ayan, pag-usapan naman natin guys yung scheduling, okay? Alam ko po, marami na po tayong nakapag-book na ng flights natin and ng vacation dates natin at ready at set na po yung full itinerary natin. And alam ko rin po na marami pa po sa atin ang magbubook pa lang or nagpaplano pa lang. And kung nanonood po kayo, pakinggan niyo po itong very important na to ha. Posible po kasi na may rediversion na tinatawag. Ano po ibig sabihin doon? Kung kunwari palilipad kayo kunwari from point A to point B, scheduled yon, confirmed yung ticket nyo, confirmed yung flight nyo. Pero kung kunwari dahil sa masamang panahon or dahil sa mechanical issue or may medical issue or may emergency issue at kailangan yung eroplano mag-land agad somewhere na hindi doon sa pupuntahan ninyo, pwede yun maging cause ng aberya na pwede kayong i-reaccommodate at bigyan kayo ng bagong flight. Ang point ko po dito, kung isasagad po natin yung bakasyon natin sa araw ng pagbalik natin galing sa flight, kung kunwari, December 27 yung balik natin, tapos December 27 ng hapon or ng gabi, papasok tayo sa work. Paano kung nagkaroon ng aberya? Paano kung hindi tayo nakabalik ng December 27? Diba? So, kung ibubuk nyo pa lang yung flights nyo at ibubuk nyo pa lang yung bakasyon nyo, itry nyo po na magkaroon ng tinatawag na buffer zone. Ang buffer zone natin ay ang tinatawag kung saan
pwede nating allowance yun. In case na magkaroon ng aberya doon sa pupuntahan natin or aberya sa pag-uwi natin, ay at least meron tayong extra day or 2 na pwedeng hindi tayo ma-hassle doon sa next na araw ng work natin or next na araw ng school natin or next na araw ng appointment natin. Kasi hindi natin sinagad yung dates. So kung babalik tayo, kung kunwari December 29 yung work natin, December 27 tayo bumalik. Bakit hindi? Diba? Paano kung may aberya? At least meron tayong December 28 pa na pwedeng allowance. Tapos 29, pwede na tayong pumasok. Or, kung sakali man, yung araw na yun na pagbalik natin, kahit umaga pa yan, itry natin na wag pumasok sa hapon para makapagpahinga rin naman tayo. And pangalawa, para masigurado natin na nakabalik muna tayo sa Pilipinas or kung saan man tayo galing bago tayo bumalik the next day sa work natin or sa school natin. Holiday travel tip number 4. Ayan. So, ito, naulit na rin natin to sa ibang videos natin sa channel na to, pero i-emphasize ko lang po ulit, ha? Kung kayo po ay pupunta sa isang lugar na direct flight lang, alam naman po natin na kung saan natin iniwan yung baggage natin, diretso na po yun sa destination natin. Pero kung meron po tayong mga connecting flights, siguraduhin po natin na itanong natin sa check-in agent natin sa unang pag-check-in natin kung saan pupunta yung bags natin. Kung diretso ba yon sa final destination or diretso ba yon sa connecting flight destination at kailangan nyo pang kunin para i-check-in ulit. Marami po kasi yung airlines na may brother and sister company kung saan meron po silang contract na direct na po idediretso yung mga baggage hanggang sa final destination ng isang guest. Pero meron din naman po, lalo na kung separate booking tayo, ay i-drop po nila yun sa connecting country na pupuntahan natin. Tapos si guest po ay pupunta sa customs, i-clear yung customs, kukunin yung mga baggage and check-in po ulit doon sa next na destination. So, alamin po natin yan para hindi po tayo ma-hassle. Hindi ko po sure sa bawat airline kasi based po ito sa bawat destination and kung sino po yung mga connecting flight airline ninyo. So, ang pinaka-best na sasagot po niyan is si check-in agent sa unang araw, sa unang beses na nag-check-in po tayo. Okay? Another thing is kung sakali man na na-redivert or na-delay kayo or hindi nyo na-catch yung flight na original na na-book ninyo, I always communicate po sa customer service agent natin or sa flight agent natin kung ano yung next na flight na ibibigay sa inyo. Minsan kasi ilalagay kayo sa next available flight or minsan naman na ilalagay kayo kung saan yung mas maraming bakante. Ngayon, kung sakali po na kahol na kayo sa oras, tapos na-delay pa, tapos next na flight na binigay sa inyo is hindi uubra sa schedule nyo, pwede niyo naman pong kausapin ng maayos si agent kung meron pang mas available na mas maagang flight or iba pang flight na makakapagpunta sa inyo sa destination na pupuntahan ninyo. And higit sa lahat po, please iwasan lang po natin ang Filipino time pagdating po sa ating mga flights. Alam ko naman po na tuwing may flights tayo ay napakaaga nating mga Pinoy kahit saan. Pero kung sakali kahit sa connecting flights man yan or what, iwasan po natin ang Filipino time kasi minsan baka yun po yung maging cause pa kung bakit hindi tayo makakasakay sa scheduled na flight na kinuha natin. Okay po? And finally, our holiday travel tip number 5. Ulitin po natin, ito po ay isang holiday travel kung saan dapat ay nasa good mood tayo, kung saan ito ay para sa bakasyon ng family or loved ones or yung magiging masaya tayo. So kung pupunta man tayo sa airport with an open mind, with an open heart, kung gusto po nating maging mas maging blessing sa iba at kung gusto nyo rin po, pwede ito ha, pwede. Kung gusto niyo pong magbigay ng treats or gifts sa mga cabin crew ninyo or sa mga flight attendants ninyo or sa mga pilots ninyo, ay pwedeng-pwede naman po. Iwasan niyo lang pong magbigay ng food na bukas. Ibig sabihin, dapat individually sealed and packaged kung pagkain man pong ibibigay natin. Kung gamit man po or card or gift cards, yung mga ganon, pwede naman din po yun. Pero once again, kung pagkain po ang ipapamigay natin sa cabin crew natin or
sa mga flight attendant or pilots natin, siguraduhin po nating individually packaged or sealed yung mga pagkain na yon, kasi for safety purposes, hindi po namin pwedeng kainin yung mga bukas dahil hindi po namin alam saan galing yon, and syempre for the safety of the whole flight and for the whole aircraft. So since it's holiday season, it's okay and it's open to share what you have, your blessings, your gifts. Okay lang din po yun. Okay lang din po na maging open-minded tayo at maging mahabang pasensya natin sa airport, sa airplane, at kung saan-saan pa. I do hope na maging okay and extra special din po yung holiday ninyo at holiday nating lahat. Alam ko hindi lahat nagse-celebrate nito, pero if you feel the spirit and you watch this video, feel free to hit that like, subscribe, and notification bell para naman po sa next na mga topics natin ay mas ma-update kayo. I hope you guys enjoy this short video and mag-iingat po kayo lagi. Happy holidays, Merry Christmas. See you on the next vlog!